ito naman ay galing kay Gio. Kasal kami for 15 years pero naghiwalay na. Naghiwalay na kami at may pinirmahan na rin sa barangay na hindi kami titira sa isang bahay. Kung may mauna sa amin na magkaroon ng bagong karelasyon, naku po. May power pa rin po ba yung isa na magsampa ng kaso kahit may kasunduan na sa barangay? Ito bang ganito, attorney? Pwede yung ganito, kasunduan lang sa barangay? Attorney Norian, your turn again to answer the question of GU po. Thank you. Wait, tatawa lang po ako ng konti kasi hindi po ito first time na may nagtanong sa akin ng ganitong sitwasyon. Wala naman po kasing divorce dito sa Philippines. Meron lang po tayong annulment, declaration of nullity, and legal separation. Iba po ang grounds sa tatlo. Wala pong divorce. So yung ganito, yung ginagawa nilang parang kasulatan na hindi na sila magpapansinan, hindi na sila magkukuhabit. Kuan lang po ito. Hindi ko alam, closure ng dalawang taong nagmahalan na hindi na mahalang each other. Pero, for short answer po, Gio, meron pa rin, pwede pa rin pong kasuhan. Pwede mo pa rin kasuhan yung kabila at vice versa kasi legally kasal pa rin kayo. So, kung may nagka-jowa yung kabila or loss siya kasi hindi pala sapat ang affidavit of wala nang pakialaman sa barangay, meron pa rin po sila right. Kung example, bawsi o kaya bigamy, adultery, marami pong pwedeng ikaso sa'yo. So, the short answer po is yes. Hanggang kasal pa kayo at walang finality ng nullity at saka annulment ng marriage nyo, pwede ka pa rin pong kasuhan. Or pwede mo pa rin siyang kasuhan. Naku, Miss Jackie. Meaning to say, kasunduan, kasulatan sa barangay, hindi po yan hindi counted. Ibig sabihin, baliwala po yan. Walang saysay, walang bigat. Hindi po pwede na maging sangkalan yan. Nagsulatan na kami. Ibig sabihin, nagkasundo na kami sa barangay. Hindi daw po. Pwede pa rin daw kayong kasuhan. Kanya, sanggunin sa mga katulad na abogado ni Attorney Norian, Miss Jackie, para ma-avoid yung problem.